Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, October 27 na po, 2025, meron po tayong nakikitang banta ng bagyo na posibleng mabuo sa may bandang silangan ng ating bansa at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa first week po ng November. Meron din tayong unlikely na low pressure area at meron ding isang bagyo pa na posibleng mabuo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa at hindi naman nakikita ang papasok sa loob ng ating PAR. Aalamin din natin ang weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Bago natin yan simulan, ako hihingi lamang ng pabor na i-like niyo po yung ating video bilang pagsuporta at para po lumakas ang ating engagement. Maraming salamat po. So ang bilis ng araw, malapit na ho katapusan, no? At ilang araw na lamang. So ngayon ho, meron tayong forecast dito, advanced weather forecast. Ipapakita ko sa inyong mabuti. Kung makikita nyo sa inyong screen, no, ito po yung tinatawag natin na advanced weather forecast. Yung sinasabi ko na isang bagyo na mabubuo sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, yan ho, no, yung umiikot na kumpol ng kaulapan na yan po ay magiging bagyo. Pero sa labas po ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. So hindi siya i-consider bilang pang-20 bagyo sa loob ng ating PAR. Yung isang bagyo na sinasabi ko na banta dito po sa may silangang bahagi ng ating bansa ay mabubuo naman po sa first week po ng November. So kung makikita nyo, wala pa naman hanggang sa katapusan. Pero pagpasok po ng November 1, so meron po nabubuong kumpol ng kaulapan dyan po sa may bandang silangan ng Mindanao. So makikita nyo, merong pressure po ng hangin na umiikot dyan. At yan po yung sinasabi natin na posibleng bagyo na mabubuo. At kung titignan nyo sa kanyang sirkulasyon ng hangin, yung tinatawag natin na spiral clouds, yung hangin po na umiikot na yan, medyo malakas ho ito. Kaya ngayon pa lamang po, sinasabi ko na meron tayong typhoon threat, no? Or malakas na bagyo na posibleng tumama at dumaan po sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa magiging direksyon naman niya, posible ho siyang dumaan dyan sa may extreme northern Luzon, papunta po sa North Luzon. So kung nakikita nyo mabuti, ito ho yung ating pinaghahandaan ngayon at binabantayan at minomonitor po natin. Dahil ito ay banta sa ating bansa. Posible itong tatawagin bagyong Tino kapag naging bagyo na sa first week ng November sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So dito naman tayo sa tinatawag po natin mga kaibigan ko na live weather radar natin o forecast. Ipapakita ko sa inyo dahil meron din po tayong low pressure area ngayon na nakikita at na-monitor dyan po sa may bahagi po ng Mindanao. No? Meron din tayong weather system ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So tignan nyo mabuti, sa ngayon wala pa naman talagang actually banta ng bagyo. No? Pero nga sinasabi ko, bago magkatapusan magkakaroon ng isang bagyo dito. Ito ho yun, no? Kung napapansin nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan, magiging bagyo ho yan pero nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung direction ho niya, papalayo at hindi po papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isang banta naman ng bagyo, tulad na ang sinabi, so first week ng November, dito po yan dadaan sa may bandang silangan po ng ating bansa at itutulak siya kasi may easterlies pa rin dyan. Nananatili pa rin po ang easterlies. At ito naman pong LPA na ating namomonitor, ito po actually ay unlikely or mas mababa pa sa pagiging low chance na maging isang tropical depression at wala nga ho siyang pinakamata o yung pinakatuldok, no? Ito po sa ngayon ay nasa vicinity po ng Carmen, Cotabato at kung makikita nyo, mahinang LPA ito or unlikely. Pag sinabi ho kasi nating unlikely, anumang oras posible yung malusaw at mawala. So hindi pa rin yan natin na kinoconsider na magiging banta pero may mga posibilidad pa rin na magbago. Kapag ang LPA na yan ay naging low, medium or high chance na maging isang tropical depression, lalabas na po yung pinakasentro niya. Yun ho yung iniikutan ng hangin. Kapag nagkakaroon ho kasi ng sirkulasyon ng hangin, doon po nabubuo yung pinakamata or pinakasentro po ng low pressure area. Dahil po sa banta ng LPA na yan na unlikely, ay mayroon po nakataas ngayon na heavy rainfall warning. So itong heavy rainfall warning, posible din naman itong alisin kapag nawala o nalusaw na po yung low pressure area na yan. Pero maging handa at maging alerto na lamang po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ngayong araw po ng Lunes, no, ay meron po tayong 50 to 100 millimeters na dami ng pag-ulan na aasahan po sa may Northern Samar, sa may Eastern Samar, sa may Leyte,
Negros Occidental, Negros Oriental sa may Cebu, Bohol, Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, dyan po sa may Guimara, Southern Leyte, Misamis Occidental, Siquijor, Zamboanga del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin at Davao Oriental. Pagdating naman po ng Tuesday po ng hapon, meron naman tayong ine-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Palawan, Aklan, Antique at Capiz. So kung pagbabasihan natin yung heavy rainfall warning natin hanggang sa Martes pa yan. So ang tsansa na mawala o malusaw itong LPA ay medyo mas mataas, no, mas mababa yung tsansa na malusaw. Pero gayon pa man, nagbibigay na hutay ng babala dito sa ating channel para maging handa po yung mga lugar na binanggit ko. Yung mga lugar na binanggit ko, no, dyan po sa may bandang area ng Mindanao, ay mag-ingat po sa posibleng banta ng mga landslide, mga pagbabaha, kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains, anumang oras. So balikan natin yung sama ng panahon, yung bagyo na ating minomonitor. At titignan natin kung magiging malakas ba or magiging banta. At dito naman po tayo sa ating tinatawag na forecast weather condition. Dahil po sa banta ng low pressure area, unlikely, no? Ulitin ko, unlikely, mas mababa pa sa pagiging low chance. Diyan po sa Visayas area, sa may Mindanao, Bicol region at sa may Palawan, asahan po natin ngayong araw ng Lunes ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. So posibleng impact naman ito ay pagbabaha po sa mga mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang sa area naman po ng Batanes, dito tayo sa may bandang extreme northern Luzon. Batanes at Babuyan Islands, asahan po natin dyan ang weather condition naman ay yung tinatawag po natin na cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa shear line. Ang shear line ho ay salubungan po ng mainit at malamig na hangin. Yun po yung parang linya. Alam nyo yung hangin kasi na malamig, yan po yung tinatawag natin na northeasterly wind flow or mahinang amihan. Pagdating po ng first week hanggang sa second week ng November ay fully ma-experience na natin ang lamig po ng amihan or tinatawag natin na northeast monsoon. So yung mga naghihintay at nag-aabang sa malamig na hangin, wait lang po kayo. Mararanasan natin yan at baka mamaya masabayan niya ng mga pag-uulan, mas malamig yon. Baka sa madaling araw mahirapan ho tayo maligo, lalo na yung mga estudyante, yung mga papasok sa trabaho. So, naisingit ko lang, pasensya na ho. Dito naman ho sa may Aurora at sa may Quezon, ngayong araw po ng Lunes, weather condition ho dyan, asahan pa rin natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. At ganun din mga kaibigan, dahil pa rin yan sa tinatawag po natin na easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So kung titignan nyo, ito yung easterlies, yung malinsangang hangin. Kaya nga po, nabubuo yung shear line dahil dito sa init ng hangin ng easterlies at yung northeasterly wind flow. Ang easterlies sa ngayon, hindi naman natin na masyadong nararamdaman ng impact niyan dahil nga po sinasabayan niya ng malamig na hangin dyan po sa may north, no? Dyan sa taas, nakikita naman natin yan. Yung nagiging resulta, no, nagiging shear line. So mas maganda, naka-alerto pa rin po tayo. Sa malaking bahagi naman po ng Metro Manila, sa ilang bahagi o the rest po ng Luzon, ay patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po yan sa easterlies, no? In-explain ko na ang easterlies, yan yung malinsangang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. The rest ng bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na hindi ko nabanggit ay may chance pa rin ng mga localized thunderstorms lalo na ho sa hapon at sa gabi. So mas maganda, bukod po sa mga weather system na nakaka-apekto sa atin, LPA, dyan banda sa may Mindanao area, Davao region, at yung banta na posibleng bagyo na first week ay mabubuo po sa November, inaasahan na yan ay posibleng maging malakas, kinakailangan natin maging alerto at manalangin po sa ating Panginoon. So ngayon naman, etong sinasabi ko sa inyo na unang bagyo dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, actually hindi naman natin ito kino-consider na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinakita ko na doon sa unahan ng video natin, yung advanced weather forecast natin, yung kilos at galaw po nito, ito'y papalayo, no? Kahit mabuo to, yan, meron na ho siyang pinakamata. Yan ho yung nakikita nyo, yung parang umiikot na yan, yan po yung pinaka nagiging sentro ng isang bagyo. Kung ito po ay sakaling magbago ang kilos or galaw nito at lumihis o lumapit, no? Possible yung trap or extension ng kanyang hangin
ay makakaapekto po sa kalurang bahagi ng ating bansa. So yung mga lugar dyan maaapektuhan lalo na dito sa area po ng Palawan. Yan mostly yung maaapektuhan ng trap or extension kapag yan po ay naging isang ganap na bagyo. Pero ang tsansa kasi nito kapag lumayo pa sa mga susunod na mga oras or araw, kahit maging bagyo na siya, masyado na siyang malayo, hindi na po makakaapekto yung trap or extension ng kanyang hangin. Samantalang yung sinasabi ko kanina, simula po November 1 hanggang November 5, dyan yung pagpasok ng in-expect natin na malakas na bagyo. Dito po sa may bandang silangan ng Mindanao manggagaling yan, itutulak po yan ng easterlies, no? Nakikita nyo naman may mga pressure ng hangin dyan. Yan kasi minsan yung nagtutulak sa ating bansa para mabuo yung mga bagyo, no? Yung sirkulasyon ng hangin yan. So ngayon, yung banta ng bagyo na yun, wala pa naman sa ngayon, ang minomonitor natin yung low pressure area. Tanong ng mga kababayan natin, yung unlikely nga ba na low pressure area ay may chance na maging bagyo. Sa ating advanced weather forecast, hindi ho siya nakikitaan na madedevelop bilang isang bagyo. Actually, kung maging low pressure area man lang siya, magme-maintain lang siya sa unlikely hanggang sa pagiging low chance. So yung sinasabi kasi natin dito sa advanced weather forecast, makikita na natin kung madedevelop ba ang isang kumpul ng kaulapaan, cloud cluster or LPA sa mga susunod na mga araw. So hindi yan nakikita ang madedevelop, pero dahil nga po halos nakapasok na siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yung trap at extension po ng kanyang hangin ang nakakaapekto. So yun po yung ating pinapangambahan at ikinakabahala dahil yung mga lugar na yan na apektado ng LPA, unlikely ho, no? Ulitin ko yung mabuti, pag sinabayan ho yan ng mga localized thunderstorm ay magiging doble ho yung epekto. Ang mga localized thunderstorm nararanasan din yan dyan sa may bandang Mindanao, no, Davao region. Alam nyo kapag yung localized thunderstorm ay naging severe o severe thunderstorms, malabagyo ho ang epekto. Kahapon, ang ilang bahagi ng ating bansa nakaranas po ng pagragasa ng pagbaha, no? Dahil sa malalakas na pag-ulan. Yun ho ay dulot ng tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon ay nawala naman na yon, pero yung epekto niya ay possible pa rin na babalik or bumalik po sa mga susunod po na mga oras or mga araw. So mas maganda na lagi po tayo nakabantay sa kilos at galaw ng mga sama ng panahon, no? Sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, dahil nga po meron tayong heavy rainfall warning na nakataas nga po sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa LPA, meron din tayong tatlong weather system, shoreline, easterlies, at meron tayong northeasterly wind flow dyan po sa may bandang taas ng ating bansa, sa may extreme north Luzon. Unang-una, kinakailangan po natin maging updated at mag-antabay sa akin hong binabalita. Ako humihingi ho ng pasensya dahil kahapon wala ho tayong naging update. Medyo naging busy lamang tayo. Pero ito ho, gagawa na ho tayo araw-araw hanggang sa makapasok at malaman natin yung galaw ng bagyo nga po, no? Sa first week po ng November dahil yun po ang kinakabahala natin. So, mag-antabay sa aking binabalita, ugaling naka-like at naka-subscribe, nakahitang notification bell. Yung pangalawa naman, importante ho, ngayon pa lamang ako yung nakikiusap na ho na i-double check po natin ng ating mga bahay, yung mga light materials. So, sinabi ko kanina kung saan dadaan po yung banta ng bagyo sa may silangan na mabubuo sa first week ng November, dadaan yan sa Eastern Visayas at sa may North Luzon. So, yung mga lugar ho na yan, ay double check na yung mga kabahayan, no? Yung mga light materials ang gamit, yung mga bubong, mamaya hindi ho matibay ang pagkakapako. Ganyan din, no? Yung mga lugar na bahain, mag-ingat ho tayo. So hindi porket Eastern Visayas at North Luzon lang, ang area ng Mindanao hindi na maghahanda, maging alerto pa rin dahil sa trap or extension po ng bagyo ay posible pa rin po yang maapektuhan. Ang pangatlo kong paalala, kinakailangan po natin na may go bags tayo na ginagamit, no? Go bag. Yan po yung nakukuha natin sa LGU. Pwede rin tayo gumawa ng DIY natin. Dapat meron kayong flashlight, meron kayong medical kit, at samahan natin ng pagkain, no? Kahit yung ano lang, kukunti lang, tubig, kailangan natin yan. Ang pag-apat na paalala ko, kinakailangan ho yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok, malapit sa mga baybayin, malapit po sa paanan ng malapit po sa mga ilog, ay lumikas, no? Kinakailangan lalo na kapag meron pong banta ng heavy rainfall warning. Maging alerto at dapat ay lagi po tayong maging ligtas. Ganon din
Kinakailangan din na i-safety ang mga importanteng gamit, mga dokumento kapag meron pong banta ng mga malalakas po na mga pag-ulan. Hindi lamang dahil sa bagyo. Kinakailangan natin araw-araw, oras-oras, kahit mga local thunderstorms lamang yan, easterlies, shoreline, ITCC, kinakailangan maging alerto po tayo. Kaya nga ho ako talaga nagugugol ng oras para ho i-update kayo sa lagay po ng ating panahon dahil napakalaking bagay ho talaga na lagi ho tayo nagtutulungan, no? Nagpapaalalahanan. So yung panghuli, kinakailangan ho natin manalangin sa ating Panginoon. So mananalangin lang ba tayo kapag meron tayong mga blessings na natatanggap? Kapag puro masasayang bagay lang ba? So kahit anong oras, anong okasyon, anong bagay nangyayari sa atin, maganda man o mabuti, kinakailangan po natin ugaliin na manalangin sa ating Diyos para po sa ating kaligtasan, sa protection niya, provision, lahat po yan, wisdom and knowledge. So yung bagyo na nakikita at nakikita natin sa forecast, sa advanced weather forecast sa misilangang bahagi ng ating bansa, ay pag pinanalangin natin yan sa ating Panginoon, ay lulusawin yan. Hindi yan matutuloy, no? In Jesus' name, alam natin na hindi po yan matutuloy. Walang imposible sa Diyos, basta magtiwala lamang po tayo at manalig po sa Kanya. So kaibigan, kabayan, no, at dun sa mga solid po na followers, subscriber ko po, naitay, yung mga senior po natin, mag-ingat po kayo ngayong araw po ng Lunes. Kung lalabas po ng bahay, ugaliin po magdala ng payong jacket kapote. Panlaban ho yan sa mga biglaang pag-uulan, lalo na po sa may bandang hapon at sa gabi. So ngayon, yan muna pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.